Hello po mga kaahon. Our topic for today is anong mga kaso ang haharapin ng mga online lending companies at mga collectors, ang kanilang mga agents, kasama kanilang mga agents, Ayan, kasi nung isang araw, di ba nga na-raid sila. So, ano-ano yung mga kaso na isinampa sa PNP at sa SEC para magkaroon ng warrant ang PNP na puntahan sila sa lugar nila at i-raid sila. Definitely may mga kaso ito na kung bakit nagkaroon ng mga warrant of search warrant sa lugar na yon at para arestuhin ang mga agents. So hindi lang ang online lending company ang kakasuhan, kundi syempre kasama ang mga agents and collectors kasi kasama sila sa paggawa ng mga illegal. Ang kaso nila ay ang paglabag sa Securities and Exchange Commission Memorandum Circular Number 18, which is the unfair debt collection practices. So, ayan, marami silang mga nilabag. Ano ba ang ibig sabihin ng unfair debt collection practices? Ano ba itong mga ito? Ang unang-una na dito ay use of insults or profane language. So, ang ibig sabihin lang nito ay ang pagmumura sa atin ng mga agents and collectors, di ba? Pag tinetext nila tayo o pag tinatawagan nila tayo, ang sasama ng mga salita na naririnig natin sa kanila. Hindi lang yun, talagang tinatawag nila tayo na masasamang tao, mga grabe, hindi ko masabi dito, pero grabe ang mga salita na sinasabi nila. Sobrang below the belt na talaga. Yun ang tawag nila sa mga tao, mga nangutang na hindi makabayad. Meron pa nga akong mga nababasa sa mga group, hindi pa nga nila due date, grabe na silang tawagin ng kung ano-ano at padalhan ng mga text na may masasamang salita. Kaya ayan, yan ang unang-una nilang kaso. Ang sumunod ay ang violent threats. Ayan, marami kayong matatanggap na mga pananakot galing sa kanila. As in, ang mga wordings nila ay papatayin ang pamilya, mag-ingat ka kung saan ka nagdadaan o pumupunta, may mga pupunta sa bahay nyo, ayan, aabangan sa isang lugar kapag hindi ka nagbayad. So, grabing pananakot ang mga to, pati buong pamilya nyo kasama sa pananakot nila. At pagkatapos naman nila tayong takutin, eto na, meron na tayong demand letter galing sa legal department nila. Pagkatapos, tatawagan daw tayo sa barangay. Sinabi na daw nila kay kapitan, kausap na raw nila si kapitan. Meron pa silang sinasabi, pupuntahan sa bahay at kukuhanin yung mga gamit. So ayan, ang daming mga harassment naman na mararanasan ka. And then another harassment is yung bang tatawagan ka nang walang tigil, as in hinga lang ang stop, pag stop, every minute, every second, I don't know, ganon sila mangharas. And then text messages, napakadaming text messages, grabe, at kung anong mga salita na naandun. At ang pinakamatindi sa lahat, iyon ang kinatatakutan ng marami, yung ipopost ka ba sa social media, ipopost ka sa Facebook na isa kang magnanakaw, isa kang scammer. At hindi lang yon, gagawang ka ng group chat kasama ang mga kamag-anak at kaibigan mo. At meron pang isa, tatawagan lahat ng nasa contact list mo sa cellphone mo kasi nga nakuha na nila ang mga data mo. So ayan, sa susunod nating video, yun ang i-discuss naman natin, Data Privacy Act. Pero yun nga, yung sinasabi ko kanina na grabe ang harassment. Pero, and this all leads to
depression. Diba? Nade-depress tayo, natatakot tayo. Huwag po tayong matakot. Lakasan po natin ang loob natin. Oo nga at nagkamali tayo sa pag-utang sa kanila. Pero, dapat po lakasan natin ang loob natin. Patuloy tayong mag-aral ng tungkol sa mga batas na katulad nito para alam din po natin ang ating mga karapatan. Huwag po nating hayaan na masira nila ang buhay natin. So para po sa mga ganitong mga pangyayari, kung isa po kayong biktima, pwede po kayong magsumbong or mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group. Meron po sila sa FB page and meron din sila sa email. Pwede kayong mag-email or tumawag. And then meron din pong NBI Crime Division, and then Cybercrime Division, and then sa SEC and NPC, National Privacy Commission. So this is all for today, and thank you for watching. This is Navi, and God bless. And please don't forget to subscribe to my channel at Navi. And don't forget to hit the notification button. Thank you.